Wow! What's up mga mi? Ito nga pala ang ganap namin ni Carly ngayong gabi. Hiniga ko na nga tong kutsyon pagkatapos kong walisan yung sahig dahil matutulog na kami. Ganito nga talaga yung kaganapan namin tuwing gabi sa tuwing matutulog na nga kami. Bali ang ginagawa ko nga pala mga mi, inuuna ko muna pag-asikaso yung higaan namin. At hindi nga kita sa camera, naghahanap nga ako dyan ng masusuot ni Carly. Ayoko nga talagang natutulog siya nang hindi siya nagpapalit at hindi naglilinis ng katawan. Kahit ayaw na ayaw niya nga ang paglilinis ng katawan niya ay pinipilit ko nga talaga siya dahil ayoko nga mangati siya habang natutulog. Feeling ko kasi ay mas masarap nga ang tulog niya kapag nalinisan nga yung katawan niya. Ganyan nga talaga ang routine ko sa kanya sa tuwing matutulog na simula nga nung ipinanganak ko siya. May time pa nga na kapag nakikipag-inuman ako sa mga kaibigan ko ay kahit nahilo-hilo na nga ako ay binibihisan ko pa nga rin yung anak ko bago ako matulog. Kaya naman talaga nawawala nga yung pagkalasing ko dahil hindi ko nga talaga hinahayaang matulog siya nang hindi naglilinis ng katawan. Bali papainumin ko nga pala siya ng vitamins mga mi para mas masarap nga yung tulog niya. Pero minsan naman ay kapag naalala ko nga sa araw ay sa araw ko na nga lang siya pinapainom. Mas madalas kasi ay sa gabi ko siya pinapainom para nga mahimbing ang tulog niya. After ko naman siya painumin ng vitamins ay pinahiran ko na nga siya ng off lotion. Bago nga kami matulog ay hindi nga talaga nakakalimutan ng papa niya. Tanungin ako kung nalagyan ko na ba ng off lotion yung anak niya. Awang-awa nga naman talaga kami kay Carly sa tuwing kinakagat siya ng hating gabi. Paano ba naman kasi ay iyak nga ng iyak at kamot nga ng kamot. Pero hindi pa rin talaga maiwasan na may mga kumakagat sa kanya sa araw. May kwento ko nga lang sa inyo mga mi nung infant pa nga si Carly. Stress na stress nga naman talaga ako noon sa tuwing kinakagat siya dahil nagpepeklat. By the way mga mi, mabalik na nga tayo. Ginagamot ko na nga pala siya ng ointment. Dahil kahit maliliit nga lang nakagat yan ng lamok ay talagang iniisa-isa ko yan paggamot. Mabalik na nga ako sa kinwento ko sa inyo mga mi. Alam nyo ba na nakailang bote na nga ako noon ng Cebu de Macho? At nasubukan ko na rin palang mag-order ng mahal na pangpatanggal nga raw ng peklat. Alam nyo ba na nagsaya nga lang ako ng pera doon sa order na yon dahil hindi naman nawala yung peklat ng anak ko. Doon nga pala sa Cebu de Macho ay naglalighten naman yung peklat niya. Marami talaga nagsasabi sa akin na okay lang yan kahit magkapeklat dahil baby pa naman, mawawala din yan kapag lumaki. Pero ako talaga noon mga mi, talagang stress ako at nalulungkot dahil bakit ganun yung balat ng anak ko, madaling magpeklat. Nakikita ko kasi sa ibang bata, kahit kagatin sila ng lamok ay hindi naman nagpepeklat. Pero nung lumalaki-laki na nga si Carly mga me, parang nare-realize ko naman na nawawala naman talaga siya kahit hindi ko gamutin yung peklat niya. Kaya naman mas gusto ko na lang mag-focus doon sa gamot ng mga kagat niya para hindi lumala. Alam niyo yung tipong sasabihin nila na pabayang ina ka porque nagkaganon yung anak mo. Pero ang totoo ay hindi naman natin yun ginusto. Pero sa ting may magsasabi sa akin mga mida, bakit ang dami daw peklat ng anak ko, ang daming kagat. Tapos ang puti-puti pa daw ng anak ko, halatang halata. Alam niyo, ngingitian ko na lang talaga sila. O siya mga mi, salamat sa panonood.